maraming salamat po sa inyo. May mga kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Si Ipi, Senator Bongo, Senator Bato, Isal, si Fred, nakita naman nakita ka naman na? Fred, tapos, okay. Ano kayo bigyan? Para naman na masayahan kayo at pasayan siya. At may ikwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Pinustuhan mo lang siya. Maayong gabi, tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parente ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita kasi umalis ako ng Malacanang ngayon lang. So pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente.
Unahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabantos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at tigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Katapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumigig, pinanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan ang you know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo.
Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo Esdepelar, okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala man na. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tagagawa ng mga stamps natin. Hoy! Ngayon. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit ito yung ipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na? Paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka, Reggie. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sinasadya siguro.